Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng excuse me, reaction opinion itong post ni Joey Dibibre. Sabi niya, improvise explosive device sumabog sa Department of Justice at sa Senado na naapula. Office of the President vehicle na nahuli. Something is off. Hindi, ang script ay hindi umaayon sa something is wrong with the script. Okay. So, sinerch ko to be sure na totoo itong post niya, no, is totoo nga. Mayroong sumabog na improvised explosive device. Para bang homemade bomb, something like that. Ito, ginagamit ng mga terorista ito. Mga NPA, mga multi-terrorists, marunong sila niyan. IED. Sa giyera sa Iraq, Afghanistan, nung nandun pa ang US, maraming mga sundalong Amerikano na nadali dahil sa IED. So, an explosion occurred right outside the main entrance of the Department of Justice compound along Padre Faure Street in Ermita, Manila. The blast took place at approximately 12:17 a.m. So ilang oras bago magsona ang Pangulo. Yun. Then, authorities from the Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal Unit confirmed that no casualties or injuries were reported. DOJ stated that the situation remains under control and the compound is secure. So, sumabog lang. And then, a suspected IED was spotted by a towing service employee at the Center Island along Jokno Boulevard in Pasay City, near the building housing the Senate of the Philippines. The device was discovered and reported past 8 a.m. this morning. So nauna sa ano? The responding PNP-ED team carried out a render safe procedure to successfully neutralize. So, PNP Chief General Nartatis stated that there is a big possibility that the two incidents are related and a comprehensive investigation is underway. So, the security measures or lockdown updates currently being implemented with the SONA. So, anong gustong... Okay. Kung totoo na mayroong manggulo sa gobyerno, na guluhin ang SONA, bakit doon sa ano? Bakit doon sa DOJ? Bakit doon sa Senate ilagay? To me, it does not make sense. Kasi ang sentro ng activity ngayon is SONA. So, kung may gustong manggulo sa SONA, bakit hindi doon sa Batasang Pambansa? Wala akong makitang magandang rason bakit kung manggugulo ka, doon sa DOJ, doon sa Senado. Wala namang problema sa Senado ngayon. Yung gusot noon, change of leadership na, smooth sailing na ang impeachment trial. Wala na akong nakikitang problema sa Senado. So, bakit kung may gustong manggulo sa gobyerno at maglagay pa ng mga bomba sa Senado? Most likely, ang ano yan is pang-terrorize. Sinong terrorize sa Senado? Wala. Sa DOJ, anong kinalaman sa... So, anyway,
bahala na kayong mag-isip kung anong drama or ano. Sabi ni Joey Di Bebre, may EPG ba ng mga rallyista? Baka gumagawa ng hurim-hurim. Tanim para may dahilan. Steering the path for civil unrest. To follow na lang daw ang martial law. Preclude to the declaration of. Nagsalita si Senator Alan Peter Cayetano kanina. Sabi niya, there is undeclared martial law sa Pilipinas dahil kung sino daw yung mga nagsasalita kumukontra sa gobyerno, sila yung kinakasuhan, sila yung ikinukulong. Ang example niya is si former former Congressman Mike Defensor, Senator Marcoleta. So, bahala na lang ang taong bayan na humusga sa mga nangyayaring ito. Basta ako, it does not make sense. Magdi-declare ba ng martial law? Wala naman akong nakikitang dahilan kasi ang mga makakaliwa ngayon na dating nanggugulo, wala, tahimik dahil halos magkakasama na sila. Ang mga DDS, wala namang rally ng mga DDS. Ngayon, iglesia, wala rin dahil mapayapa kung may pagtitipon lang ang mga kapatiran nating iglesia. Nagkataon lang na i-celebrate nila ang 112 founding anniversary nila. So, threat sa SONA, wala akong nakikita eh. So, bakit may mga biglang pasabog? So, ay, nako. So, bahala na kayo mag-isip kung ano ang kadramahan ang nangyayari sa ating bansa. Tama itong si Joey Di Bebre, something is off. Something is fishy. Nakakaamoy tayo ng malansang isda. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatop siya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Muna ang kulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit man eh. Ano isiyan dahil? So human na gyud og atok si so nindot na gid kayo ay nahuman na og atop ang iyang balay. Ang pagsalamat nako sa Ginoo kay ako sinyan giatop nako ng trapal na Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang. So pila na imong edad tay? ha. Sintay sa sintay
So si tatay, 67 na siya. Salamat ako kay nagatubla ko. Sige tay, salamat po.